magpapakasiguro siyang magagalak, dahil ang tagumpay po ng masama ay sandali lang, at yan po ay may hangganan. Kahit paano pagkasama-sama ng tao, natatapos din yan. Kaya kahit halimbawa willing-willing siya sa pagnanakaw, isipin mong makota natin itong red bag na ito nakatago dito po sa ating talbos ng kamuting kahoy. Ano ang ibig sabihin? Talagang babalik uli yung magnanakaw. Ayan mga katribya, mayroong preparasyon po yung magnanakaw po natin na kung saan ay pumipitik ng ating kalamansi. Pero siyang red bag na nakahanda. Ayan. Yung ating magnanakaw mga katribya ay hindi pa rin po siya lumulubay po na kapipitik o kananakaw po ng ating kalamansian, kung saan meron tayong mga nakita po mga nalalaglag na kanya pong pitas dito po sa ilalim. Yan, pitas yan. Tapos meron tayong berde po sa nakita po natin sa ilalim nung tayo po ay naglilinis ng ating kalamansi. Di pa rin naglulubay hanggang ito yung makita natin yung red bag. Inihahanda niya para uli siya ay makapagnakaw. Ayan, no? Tingnan nyo. Talagang intention talaga niyan ay mamwisit. Marami-rami na rin po mga katribya po yung napitik po sa atin, nalupin. Sa gawin dito, ang mga natin lang sa atin dito ay yung mga dilaw. Naubos na yung ating kalamansi. Ang ginagawa nito magnanakaw, hindi naman po niya rektang tinutudli, kundi pagkos kung saan siya mapunta, yun ang kanyang puputputin, yung kanya pong uubusin. Iba na nga dyan, nabulaklak na lang, mabulaklak yung ibang mga kalamansi. Yan. Tapos mga nakatingarok ang bunga. Tapos ayun, ito yung pinagpitasan, yung mga pitas. Ayan, mga nakatingarok. Yung dilaw, di niya po kinukuha. Yan, di niya po pinipitas yan. Dahil wala namang kasing halaga sa market
yung pong ating dilaw, kaya iniiwan niya, nilalaan niya sa may-ari. Yung mga buwisit talaga eh. Ayan, no? Como kasi ito mga katribya po yung ating kalamansi dito, di po natin pa siya nahahawa, nalilinisan, ninyakwan niya po natin, siya naman pong sinasamantala. Do kasi tayo sa isang lugar naglilinis, dito tayo ngayon nagawi, makita natin yung ating kalamansi ubos na sa gawi dito. At hindi lang dyan, pati na rin po doon sa pinaka halos dulo, yung gitna. Kaya doon sa percentage na kung saan ay inaasahan natin dito, hindi na po natin makukuha. Halos ang matitira na lang po yung ating dilaw, dahil yung magnanakaw na walang konsensya, tayo na lang ang binabantayan. Yung pong ating kapitbahay mga katribya, matagal na po itong kanya pong hinihintay na siya po ay mapitas. Naghihintay rin po ng presyo. Kamakailan lang ninakawan din itong ating kabila. Kaya sabi nga ni tatay, pinipitas kaya itong kabila at wala rin ang bunga. Nung malaman niya, nagreklamo yung may-ari, wala na yung kanyang kalamansi. Kasama rin pala siyang nabiktima ng kawatan. Mga katribya po, yung magnanakaw na ito, hindi naman po malayo rito. Dito lang yan. Mahuhuli rin yan. Yun naman po kasing gawang kasama na hindi naman po nagtatagumpay yan. Yan sadali lang din naman. Kaya nga pag halimbawa marami tayong mga nausap-usapan, yung tungkol nga po doon sa mga magnanakaw, na talagang pati yung kanilang kalamansi na hinihintay rin sa presyo, hindi nila pinipitas, nawawala. Ilan na po rito yung mga nabiktima po ng mga magnanakaw, na kung saan mga katribya, wala naman silang makita pong suspect o maituro, dahil di nga po nahuhuli po doon sa akto. Pero pagka mayroong nahuli rito sa amin, ay nako, swerte niya, sa kanya lahat madadagat, mapupunta yung lahat ng nanakaw dito sa kalamansi. Kaya yung magnanakaw, hindi siya dapat magpakampante. Siyempre ang mga may-ari, sa hirap po ng kanilang pag-aalaga, pamumuhunan, siyempre inaasahan mo dito na kinukuha yung kanilang mga pangkabuhayan, tapos duduwitin lang ng magnanakaw na ginawa lang ay puro bisyo. Meron kami rito na kung saan ay suspect, sa malamang na ito ay gumagamit pa na pinagbabawal na gamot. Hindi po kami kumikibo po muna ngayon, dahil baka po mabulabog. Kung halimbawa man yung magnanakaw nanonood man siya ngayon, huwag siyang magpapakasiguro, siyang magagalak, dahil ang tagumpay po ng masama ay sandali lang, at yan po ay may hangganan. Kahit paano pagkasama-sama ng tao, natatapos din yan. Kaya kahit halimbawa willing siya sa pagnanakaw, isipin mong makota natin itong red bag na ito, nakatago dito po sa ating talbos ng kamuting kahoy. Ano ang ibig sabihin? Talagang babalik uli yung magnanakaw. Kaya sa umpisa mga katribya, talagang nakakasama lang siyempre po ng ating kalooban. Sino naman pa talaga matutuwa kung ikaw man halimbawa yung nanakawan? Walang matinong isip o tao na natutuwa pa siya pagka siya ay nananakawan. Sa isang damdamin, natural lang talaga na ikaw ay magalit, mabuwisit, maasar doon sa mga magnanakaw. Dahil siyempre nga, yung hinihintay mo sa magandang presyo, tinitiis mong hindi siya mapitas, yung magnanakaw naman ay nagsasamantala. Kaya talagang masasabi natin, hindi ka tao kung halimbawa hindi ka makaramdam po ng galit o anuman pong asar o inis sa kanya. Talagang sabi nga, kung kaya mo nga lang naman siyang parusahan sa pamamagitan ng isip, gagawin mo kaya lang di po pwede, dahil meron pong nasa taas, meron naman pong hustisya ang nasa taas naman. Hindi naman siya natutulog at lagi naman siyang nakamasid at nakabantay.
Ngayon, bahala na siya. Di man tayo ang makahuli ng aktwal ng kanyang pagnanakaw. Sa iba naman po siya madadali, may ibang bagay. Kaya yun na lang mga katribya, ang ating pong pag-asa. Ipanalangin na sana magbago siya habang meron pang pagkakataon na makapag-isip-isip. Hindi yung pinakakain niya yung kanyang pamilya dahil po doon sa nakaw, dahil doon sa gaya, sa mga pansasamantala sa kanyang kapwa. Hindi lahat po nung makakahuli sa kanya ay mababait. Kung makahuli sa kanya, mas hindi natin alam kung ano yung kanyang nasa isip, baka iba po ang mangyari. Ngayon po yung magnanakaw na ito, takot din po siyang manakawan. Bakit? Kasi meron rin siyang kalamansi. Yung kalamansi niya na yun po ang kanyang nagiging taguan para masabi na siya ay pumipitas ng kalamansi. At sa kalamansi niya, doon siya kumukuha. Isipin mo, paano po mga katribyang hindi ka magtataka, magdududa. Yung kalamansi, matanda na yung kalamansi. 3 beses na pinipitasan ni ilang kulatay, wala pang 100 puno. Araw-araw nakakapagpalabas ng bunga. Isang ka pa, gano'ng katindi yun. At ang bunga nung kanya pong napapalabas, ganito kalalaki. Basal. Pero 3 beses nang inuulit-ulit yung kalamansi niya, patandang puno pa. Kaya masasabi natin mga katribya, meron na tayong suspect. Pero wag lang muna tayong ingay, kailangan po natin mahuli muna natin sa akto. Gaya nito, itong red bag na ito, iniwanan niya rin so ibig sabihin may plano po siya uli. Kaya abangan na lang natin ang susunod niyang trabaho. Tayo talaga pong ganon, sasacrifice mo lang po na natin po itong ating kalamansi. Parang entrapment. Sakali mo mahuli, salamat. Kung hindi mo siya mahuli, swerte niya. Iba naman na po pwede makahuli po sa kanya. Kaya yun po yung isang bagay na talagang sa araw-araw ng pagkakalamansi natin, pag-aalaga, hindi talaga nawawala yung pong ganyang kawatan. Ngayon lilinisan na po natin itong ating kalamansi para naman po masiya naman po yung magnanakaw. Nakakahiya naman sa magnanakaw na masukal lang kalamansi natin, baka matuklo pa siya ng ahas. Kaya para maging maayos po yung kanyang ginagawang anomalya. Siyempre bilang isang tao, talagang masakit din ang kalooban po natin. Talagang bugtong hininga na lang po yung ating ginagawa. Yung naasahan po na magano na mapipitas. Hindi lang naman po kami mga katribi po ang nag-iisa dito. Mga nagre-reklamo para doon sa mga magnanakaw. Kaya lang siyempre, kung hindi po nahuhuli na sa aktwal, kahit ireklamo mo sa barangay, wala ka naman pong makuhang suspect o ebidensya, wala rin pong magiging hakbang ang barangay. Ayan, may iba, may naglagay po ng ibang CCTV, kaya lang hindi naman lahat sa area. Kaya yun, isa po talaga sa number 1 po na problema namin dito, yung pong mga kawatan at magnanakaw. Ngayon meron nagsasuggest na bakuran yung kalamansi mo para hindi siya pasukin. Pinapasok pa rin kahit po yan po ay binabakuran, dahil ang binamanmanan lang naman po ng mga hinayupak na yan yung pong may-ari. Pag sa oras na wala siya, saka po siya ngayon titirada. Ganyan po ang technique nun. Noong time na wala rin tayo, noong tagbagyuhan, yung nakuha po natin 2 araw na pitas. Ito bago lang ito. Siguro inilagay niya doon dahil meron pa siyang naiwanang pambabalikan. Kaya alam ko babalik pa yun. Kaya abangan na lang po natin mga katribya. Ngayon naglilinis muna po tayo. Dati pong kalamansi, pati rin yung bunga natin malinis na rin. Talaga pong ganon. Gusto mo makahuli po noong magnanakaw, meron kang pati pong kung nanonood ka man yung magnanakaw na ito, mag-isip-isip ka na, dahil hindi lahat ng mga tao na makukuha at mananakawan mo ay makakapagtimpi. Baka hindi ka na sa barangay dalhin, iba baka hindi na sa pulis, hindi natin alam yung makakahuli sa iyo. Kaya kung ako man, kung ikaw man ay hindi magbabago sa iyo pong trabaho, pinaiiksi mo lang ang mundo mo.
Kaya dito sa amin, mga markado na rin po yung mga kilalang magnanakaw. Kaya hinihintay na lang po natin na maaktuhan. Pag naaktuhan, yung pong magnanakaw na ito, sigurado. Talaga nga namang, hindi naman, bahala na po yung batas kung tayo makakahuli. Pero kung ibang tao makakahuli sa kanya, di natin hawak kung ano po yung kanyang gagawin. Isipin ninyo mga katribya, gano'ng katindi yan, lahat ng kuwan dito ubos ang bunga. Tapos may bali pa, di niya patinuloy. Kung kasi may tusok, ayaw niya na may tusok, namimili pa, hinayupak. Maselan pa talaga ang mga kolokoy po na yan. Kaya lakad pa mga tawag doon sa mga lupi na yan, talagang mabubisit ka na lang at sasamantala sila doon sa kanyang trabaho. Ang magnanakaw, umiiksi na ang mundo niya, kumikitid na. Kaya meron na tayo konti na lang, konti mga katribya. Di man tayo makahuli, pero iba makakahuli dahil meron na tayong kumbaga suspect. Siyempre ganoon talaga, suspect pa lang. Pagka po nahuli na sa aktual, doon pa lang madadagan sa kanya yung lahat ng kanyang tinrabaho na kanyang nawala. Kaya kung ako sa iyo na ikaw na magnanakaw, na nakakapanood ito, na sumusubaybay pa ng ating pong vlog, mag-isip-isip ka na. Habang maaga pa, magbago ka na. Hindi ka man umamin o hindi ka man halimbawa na yung sa pagnanakaw mo, pwede naman kitang mapatawad. Kung halimbawa at magsisisi ka na at magbabago, patatawarin kita doon sa iyong pagnanakaw na gagawin. At yung halimbawa man, sakali ibang tao po ang makakahuli sa iyo, di na po natin sakop yun. Bahala na po yung may-ari makahuli sa iyo. Kaya alam ko naman yun ay sumusubaybay po ng ating pong vlog. Kaya kung saan tayo naroroon, talaga siya doon siya nakapokus. Kaya alam niya pag halimbawa tayo ay wala, tsaka siya sasalakay. Kaya isa po yun, para maging palaisipan sa kanya, di natin sasabihin kung saan tayo ngayon mapupunta. Dahil alam naman natin, ang magnanakaw, kung matalino may-ari, mas matalino yan. Dahil ikaw lang ang sinusundan, ikaw lang ang talagang minamanmanan. Ngayon, ibang strategy naman ang ating pong gagawin. Kung ano man yan, sikreto na lang po natin. Para mamroblema naman po siya, mag-isip-isip. At least doon man lang ay makaganti tayo. Kung ano yung kanyang gagawin, kung ano yung ating pong technique na gagawin, bahala siyang mamroblema, mag-isip. Pero tayo, continuous pa rin din. Diretso lang ang ating pong pag-aalaga. Ano man po yung presyong kanyang maabutan, at ating pong mapitas kung ilan po yung kanyang matira. At kapag nako siya pa na medyo marami pa, sige, okay lang, go lang, sulitin mo na. Habang gumagawa ka ng kasamaan, yun naman pong ninanakaw mo naman ay binibiyayaan naman. Yun naman ang pag-asa natin nasa taas. Yung mawawala sa iyo, papalik din naman sa iyo, mas marami pa. Ganoon naman yun. Yun naman ang ating tiwala. Dahil hindi man tayo rito magkaroon ng hustisya at lagi siyang merong ninanakaw sa atin, tayo naman nandun naman tayo sa taas, dumudulog. At bahala na ang Diyos sa kanya. Tayo naman ay tuloy-tuloy lang po sa ating pag-aalaga. Kaya sa ating pong mga ka-farmers na mayroong kalamansian, alam ko rin na kayo rin ay nakakaranas din ng ganyang mga kawatan, nanakaw. Pero bahagi na po ng buhay yan. Kahit saan naman kasi meron pong magnanakaw. Kahit sa gobyerno nga lalo sa gobyerno, mas marami magnanakaw dyan. Maraming korap. At hindi lang yan, kahit naman po dyan sa mga ahente at buyer, harapan din niya kung magnakaw. Hihingi na lang po ang kalamansi ninyo. Kahit na mataas ay kalamansi, sa kanya natiling mababa pa rin ang presyo. Kaya doon sa magnanakaw, congratulations na lang. Congrats sa iyo, yung magnanakaw. Marami kang napipitik, marami kang napapatuwa, naiinis ng mga may-ari ng kalamansi.
Congratulations sa iyo. Sino ka mang hinayupak ka, sana magbago ka na, dahil mas matindi pa ang magiging buwelta sa iyo. Hindi man doon sa mahuli ka ng talagang may-ari, pero yung balik sa inyan, wag naman sana. Bahala na ang Diyos sa iyo. Kaya mga katribya, yung ating kalamansi dito, natira na lang ay yung pong ating mga dilaw. Meron siyang mga naibang nakuhanan na halos nasimot ang bunga. Kaya nito, dilaw na lang po yung natira niya. Kaya yung pong ating inaasahan, talagang nawala na. Tumaas man halimbawa ang presyo ng kalamansi, ganun talaga. Kailangan mo talagang makipagsapalaran, dahil pag halimbawa naman ay kapipitas natin doon sa time na kung saan ay babaratin po ng buyer, bibigay sa iyo, hihingi na lang yung presyo sa iyo, mas mabuti pang ipataba mo na lang po sa kalamansi yung hinog. Iba sabi, pinananakaw muli kalamansi, para masiyahan naman po yung magnanakaw. Sa pamamagitan naman nun, matustusan po yung kanyang pangangailangan. Nakakaawa din naman po ang mga magnanakaw, mga katribyo, dahil yan po mga napupuyat at napapagod at pinapawisan din naman sila. Mahirap yung trabaho nila na yun, dahil pagkahuli sigurado ay paglalagyan, mga katribyo. Hindi po tayo nakakapag spray ngayon. Mag-spray tayo ng ating herbicide sa ating kalamansi. Nakakahiya naman po sa mga hinayupak na yan. Binababa lang muna natin ang ating mga damo, yung agingay, kasi pag hindi po natin siya ibinaba, mga katribe, madadamay po ang ating kalamansi. Sabay na po natin ang pagtatanggal ng ating baging. Kaya yung magnanakaw rin, nahihirapan din siya, lalo kung masukal. Hindi alam niya kung saan siya magtatago. Para pong mga ahas yan, mga sawa. Kaya talagang maiinis ka na lang ngayong umaga, hindi ka nagpapapitas, hihintay ka ng presyo. Magnanakaw naman ng nagjumajakpat. Sa magnanakaw kasi, kahit magkano ibigay niya, kailan wala naman siyang puhunan ganyan ang trabaho niya, yung nagnanakaw. Pero wag siyang magpapakasiguro, wag siyang magiging panatag, dahil ang magnanakaw markado na. Konting-konti na lang, malapit na. Kaya pagbabago ang pinaka the best, para hindi ka mahuli. Bunga dito, ubos na yung bunga rito. Sipin mong araw-araw namimitas, nakakatatlong red bag, 4 na red bag na ibibiyahe. Magnanakaw na yun, magaling magbiyahe. Isuki na kasi siya. May kumbaga sa kawan, meron na siyang parokyano. Sabi nga ni Bitag, ay nakaw, pag nahuli ka sa Bitag, yung mga parokyano na yan, ewan na lang natin. Go lang mga katribya. Dito ubos na, ubos na ating kalamansi. Kaya mayroon pa naman siyang natira sa ating mga hinog. Yoro na medyo naawa pa ng konti, para man lang matuwa yung may-ari. At least yung hidog sa iyo, yung walang presyo.
Go lang. Samantalahin mo na habang pagkakataon ka na magnakaw. Dahil pag nahuli ka, tapos na ang maliligaya mong araw. Kaya ingat ka magpahuli. Dahil pag nahuli ka, sorry na lang. Sorry pagka nahuli. Pero ngayon masaya pa siya. Lechon ng kanyang inuulam. Bibili pa na araw-araw na masarap na pagkain galing doon sa kanyang pandurugas. Okay lang. Sana maingatan ang kalusugan mo. Ikaw na magnanakaw. Hinay-hinay lang sa pagkain ng lechon. Baka ka ma-stroke. Magnanakaw natin. Kaya kung nanonood ka, hinay lang po sa pagsubo, pagmuya. Baka ka mabulunan. Ubos na rito ang ating kalamansi. Yung natira, itong gawing mataas na ito, hindi niya kasi abot pati yung size, na magnanakaw markado na rin. Konti-konti na lang mga katribya, konting tiis pa, makakapagtiis pa naman tayo. Kaya doon sa ating mga viewers, kayo mag-alala, di man natin siya mahuli sa ibang bagay, sa ibang pagkakataon, Diyos na ang bahala sa kanya. Pero maasa tayo, hindi natutulog ang nasa taas. Nariyan lang yan. Lalo na ang nanakawan niya, na doon lang umaasa, pati yung kanyang pamilya, pagka idinaing siya sa Diyos, yung magnanakaw na yon, ewan lang natin. Gano'n pa man, sige, bababa po natin itong ating mga damo. Okay, kita-kita lang po tayo mga katribya po bukas para sa susunod po nating uling vlog. Abangan na lang po natin ang ating susunod na pangyayari sa ating pong kalamansian. Maraming salamat po sa inyo pong panonood at pagsubaybay. Lalo po doon sa mga bagong magkaplano ng kalamansi, yan po ang inyong paghandaan. Ang mga dagang maiitim ang ulo. God bless sa inyo mga katribya. Bye bye.